basura. Iyan ang turing nila sa akin sa loob ng mansyong ito. Isang pirasong papel lang pala ang katumbas ng 3 taon kong pagtitiis sa pamilya Harrison. Habang nakaluhod ako sa harap ng kumukulong tubig, tanging isang tanong ang umuukit sa aking isipan. Hanggang kailan ako mananatiling biktima? Ngayong gabi, ang bawat patak ng luha ay magiging apoy. Sino ang tunay na magtatagumpay? Ang mapangaping dugo o ang pusong marunong magmahal? Alamin natin. Huwag kang mag-alala, Mama. Alam ko naman ang limitasyon ni Melin sa buhay ko. She's just a temporary fix para sa image ng kumpanya at para mabayaran ang utang ng pamilya niya. After all, utang na loob lang ang nagtatahi sa aming dalawa. Ang boses ni Benjamin ay malamig, matalim, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Bawat salita ay parang balisong na bumaon sa dibdib ni Melin. Hinihiwa ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Nakatayo siya sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng library. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang tray ng mainit na sinigang na hipon, ang paboritong putahe ng kanyang asawa. Kanina lang, habang nasa kusina, masaya siyang naghihiwa ng mga rekado. Tiniis niya ang hapdi ng sugat sa kanyang daliri mula sa pagkakamali sa kutsara. Iniisip na mapapawi ang lahat ng pagod kapag nakita ang ngiti ni Benjamin. Gumising siya ng madaling araw para pumunta sa palengke at makuha ang pinakasariwang huli dahil anibersaryo nila sa susunod na linggo at gusto niyang simulan ang pagpaparamdam ng pag-ibig sa lalaking inakala niyang kanlungan niya. Ngunit ang mainit na usok ng sabaw na dinala niya ay tila naging laso na sumasakal sa kanyang lalamunan. Dahan-dahang lumabo ang paningin ni Melin. Ang marangyang carpet sa ilalim ng kanyang mga paa, na dati ay simbolo ng kanyang pagsisikap na makibagay sa mundo ng mga Harrison, ay tila naging isang malalim na hukay. Ang bigat ng tray ay hindi na nanggagaling sa porselana, kundi sa katotohanang binitawan ng lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Hindi niya maramdaman ang init ng mangkok na dumidikit sa kanyang balat. Mas masakit ang panlalamig ng kanyang puso. Narinig mo ba yun, Melin? O kailangan mo pa ng tagasalin para maintindihan ang posisyon mo sa bahay na ito? Isang mapang-uyam na tinig ang bumasag sa katahimikan mula sa kanyang likuran. Si Isabel. Nakatayo ang kanyang biyenang babae at ang kapatid ni Benjamin na si Isabel na may suot na mapagmataas ng ngiti. Ang mga mata ni Isabel ay kumikinang sa katuwaan. Tila ba ang pagkakadurog ni Melin ay isang palabas na matagal na niyang hinihintay. Lumapit si Isabel, ang bawat hakbang ng kanyang takong ay parang martilyo na pumupukpok sa sahig. Akala mo ba talaga, dahil lang sa piraso ng papel na yan, ay magiging kauri ka na namin? Look at you, smelling like onions and fish. You are and will always be just a debt payment in a wedding dress. Dagdag pa ni Isabel bago niya tinabig ang kamay ni Melin. Ang tunog ng porselanang bumagsak at nabasag sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong hallway. Ang mainit na sabaw ay tumapon. Humahalo sa mga luha ni Melin na sa wakas ay kumawala na rin. Ang bango ng sinigang na pinaghirapan niya ay naging amoy ng kabiguan. Sa gitna ng pagkabasag, isang puting sobre ang nalaglag mula sa bulsa ng apron ni Isabel. Isang dokumentong may pamagat na petition for annulment. Doon, sa ilalim na bahagi, ay malinaw na nakaukit ang pirma ni Benjamin. Napako ang tingin ni Melin sa pirasong papel na yon. Ang bawat letra ng pangalan ng asawa niya ay tila mga uod na kumakain sa kanyang pag-asa. Ang mundong binuo niya sa loob ng 3 taon ay gumuho sa isang kisap mata. Hindi lang pala siya itinuturing na katulong. Siya ay isang pansamantalang gamit na handa nang itapon ngayong wala na itong silbi. Tumalikod si Isabel habang tumatawa ng mahina. Iniwan si Melin na nakaluhod sa gitna ng mga basag na porselana at natapon na pagkain. Sa loob ng library, narinig niya muli ang boses ni Benjamin na nakikipagtawanan sa kanyang ina. Tila walang kamalay-malay na
Ang babaeng nangako ng habang buhay sa kanya ay unti-unti nang namamatay sa labas ng kanyang pinto. Habang nakatingin sa kanyang mga kamay na basang-basa ng sabaw at luha, isang tanong ang nagpaulit-ulit sa isipan ni Meline sa wikang Tagalog na puno ng pait. Ito ba ang kapalit ng lahat ng aking pagtitiis? Ganito ba kadaling burahin ang isang taong nagmahal sa iyo ng buo dahil lamang hindi ako kauri ng iyong dugo at yaman? Tumayo siya ng dahan-dahan kahit na ang kanyang mga tuhod ay nangangatog. Ang sakit sa kanyang puso ay nagsimulang mapalitan ng isang kakaibang pakiramdam, isang malamig na pagtanggap. Ngunit bago pa man siya makahakbang palayo, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng library at ang pamilyar na pabango ni Benjamin na papalapit sa kanya. Linisin mo yan, Meline. Baka makasugat pa yan sa iba. You should be more careful, lalo na't alam mong mahal ang mga gamit dito sa bahay. Ang tinig ni Benjamin ay walang halong pag-aalala. Wala ang init na dati ay nagpapagaan sa loob ni Meline tuwing siya ay napapagod. Sa halip, ang bawat salita nito ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabaga niyang sugat. Hindi man lang nito napansin ang nanginginig niyang mga kamay o ang pamumula ng kanyang balat dahil sa talsik ng mainit na sabaw. Ang tanging nakikita nito ay ang kalat sa sahig, ang mantsa sa marangyang carpet, at ang abalang dulot ng kanyang pagkakamali. Dahan-dahang pinulot ni Meline ang mga piraso ng porselana. Bawat talim ng basag na pinggan ay tumutusok sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang hapdi sa kanyang kalooban. Habang nakayuko, pumasok sa kanyang alaala ang amoy ng gamo at ang tunog ng makinang nagpapanatili sa buhay ng kanyang ama sa probinsya 3 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang mukha ni Doña Victoria nang dumating ito sa ospital, tila isang anghel na may dalang pag-asa. Babayaran ko ang lahat ng utang niyo, Meline. Ililigtas ko ang tatay mo, kapalit ng isang pabor. Maging asawa ka ng anak ko at maging tapat ka sa pamilya Harrison. Sa mga oras na yon, akala ni Meline ay pag-ibig ang nagdala sa kanya sa altar. Hindi niya alam na ang bawat pisong ibinayad sa ospital ay isang kadena na unti-unting gagapos sa kanyang leeg. Ang utang na loob na ito ang naging bilangguan niya. Isang utang na kahit anong laki ng sakripisyo ay hinding-hindi niya mababayaran. Huwag kang tumunganga dyan. Bilisan mo ang pagkilos. May mga bisita tayo mamaya at ayaw ni Mama na makita ang madungis mong mukha sa sala. Utos ni Isabel habang dinidiinan ng kanyang sapatos sa tabi ng kamay ni Meline. Ang dulo ng mamahaling stiletos ni Isabel ay tila nananakot na tatapak sa kanyang mga daliri sa kaunting pagkakamali. Tumayo si Benjamin at lumapit sa kanyang kapatid, hindi man lang tiningnan ang asawang nakaluhod pa rin. I'll handle the guest list, Isabel. Hayaan mo na yan. Baka kung ano pa ang mabasag niyan kapag pinilit nating magmukhang sosyal. Nagtawanan ng magkapatid, isang tunog na para kay Meline ay parang mga kuko na kumakalmot sa kanyang kaluluwa. Naiwan si Meline na mag-isa sa hallway. Ang bawat haplos niya sa carpet upang tanggalin ang mantsa ay tila pagtatangkaring burahin ang sarili niyang pagkatao sa bahay na yon. Ang kanyang gintong locket na naglalaman ng maliit na litrato ng kanyang ama ay uminit sa kanyang dibdib. Ito na lamang ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na siya ay isang tao, hindi lamang isang ari-arian ng mga Harrison. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang marinig niya ang tinig ni Isabel mula sa kabilang silid. Sinasabi ko sa iyo, Ma, hindi na siya kailangan dito. Ngayong nakuha na natin ang lagda ni Benjamin sa mga papeles, kailangan na lang natin siyang puwersahin na kusa siyang umalis. At alam ko na kung paano. Napatigil si Meline. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Bawat pintig ay tila babala ng paparating na bagyo. Dahan-dahan niyang kinapa ang bulsa ng kanyang apron kung saan lihim niyang itinago ang nadampot na dokumento kanina. Ngunit sa kanyang pagkagulat, ang bulsa ay wala ng laman. Nanginginig siyang lumingon at nakita si Isabel
na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Hawak ang puting sobrang may pirma ni Benjamin. Isang mapanganib na ngiti ang nakapaskil sa labi nito habang iwinagayway ang papel sa hangin. Naghahanap ka ba ng isang bagay, Melin? O baka gusto mong basahin ang katotohanang matagal mo nang pilit na iniiwasan? Hamon ni Isabel. Ang kanyang boses ay puno ng lason at panunukso. Humakbang si Isabel papalapit. Bawat yabag ay tila nagpapaliit sa mundo ni Melin. Alam ni Melin na sa oras na ito, ang kanyang huling depensa ay tuluyan ng gumuho. Ang sikretong hawak ni Isabel ay hindi lamang tungkol sa annulment, kundi isang mas malalim na katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama na hindi pa niya alam. Hindi lang ang pinto ng mansyong ito ang nakasara para sa akin, kundi pati na rin ang pagkakataong marinig muli ang boses ng tanging taong nagmamahal sa akin ng tunay. Ang bawat pindot ni Melin sa numero ng kanyang ina sa probinsya ay tila isang dasal na pilit niyang ipinapaabot sa langit. Ngunit bago pa man magring ang kabilang linya, isang marahas na kamay ang humablot sa kanyang luma at gasgas na cellphone. Ang pagkabigla ay gumuhit sa mukha ni Melin habang nakikita niya si Isabel na may daladalang mapang-uyam na tawa. Habang pinaglalaruan ang tanging kagamitang nag-uugnay sa kanya sa labas ng mundong ito. Tumatawag ka na naman sa nanay mong taga-bukid? Ano? Magsusumbong ka. Sasabihin mo bang inaapi ka namin dito? Ang boses ni Isabel ay puno ng pangungutya. Bawat salita ay parang latigo na humahampas sa dangal ni Melin. You are so pathetic, Melin. Akala mo ba may magagawa sila laban sa kapangyarihan ng mga Harrison? Kahit maglupasay sila sa hirap, hindi ka nila kayang bawiin sa amin dahil hawak namin ang buhay nila. Sa isang iglap, ibinalibag ni Isabel ang cellphone ni Nemapo ni Melin sa matigas na sahig ng pasilyo. Hindi ito naglabas ng malakas na tunog, ngunit sapat na ang pagkabasag ng screen nito para maramdaman ni Melin na tuluyan na siyang pinutulan ng dila at tenga. Ang kanyang tanging pag-asa na makarinig ng salitang anak o mahal kita ay naging mga piraso na lamang ng itim na kristal sa paanan ng kanyang kaaway. Mula ngayon, wala ka ng komunikasyon sa labas. Ibinigay ka sa amin ng tatay mo, di ba? Kaya manatili ka sa kung saan ka nararapat, sa dilim, sa ilalim ng aming mga paa. Huling hirit ni Isabel, bago ito naglakad palayo, iniwan ng isang babaeng tila estatwa sa gitna ng karangyaan. Nang sumapit ang gabi, ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging mas lalong nakakabingi. Nakaupo si Melin sa sulok ng kanyang maliit na kwarto, hindi sa malawak na silid na dati nilang pinaghahati ni Benjamin, kundi sa isang bodega na ginawang tulugan para sa kanya. Ang lamig ng semento ay tumatagos sa kanyang manipis na duster, ngunit mas malamig ang pakiramdam ng kanyang nag-iisang puso. Isang marahang katok ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at sumilip ang mukha ni Nay Rosa, ang matandang katulong na halos 3 dekada na sa pagsisilbi sa mga Harrison. May dala itong maliit na piraso ng mainit na pandesal na nakabalot sa papel. Heto, iha, kumain ka muna. Alam kong hindi ka pinakain ni Doña Victoria kaninang hapunan. Bulong ni Nay Rosa, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na baka may makarinig sa kanya. Inabot niya ang tinapay at hinaplos ang malamig na kamay ni Melin. Magpakatatag ka. Ang Diyos ay hindi natutulog. Nakikita niya ang lahat ng ginagawa nila sa iyo. Sa sandaling iyon, ang simpleng init ng tinapay ay naging tila isang yakap mula sa kanyang ina. Napahikbi si Melin. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa tuyong tinapay, ngunit ang bawat kagat ay puno ng pait at pasasalamat. Si Nay Rosa ang tanging liwanag sa madilim na kuwebang kinaroroonan niya, ang tanging nagpapaalala sa kanya na mayroon pang kabutihan sa mundo. Ngunit ang sandali ng kapayapaan ay biglang naputol. Isang matinis at malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa itaas na palapag, ang silid ni Doña Victoria.
Ang tunog ng mga yabag ng paa na mabilis na tumatakbo sa hallway ay nagpabilis sa tibok ng puso ni Milene. Magnanakaw! Magnanakaw! Ang paulit-ulit na hiyaw ni Doña Victoria na tila isang hudyat ng kamatayan. Napatayo si Nay Rosa. Ang kanyang mukha ay namutla. Diyos ko, Milene! Huwag kang lalabas dyan. Ngunit huli na ang lahat. Ang pinto ng bodega ay marahas na itinulak pabalik. At doon ay nakatayo si Benjamin. Kasama si Isabel at ang ilang mga tauhan ng mansyon. Ang mga mata ni Benjamin ay puno ng puot at pagkadismaya habang nakatingin sa kanyang asawa. Ibigay mo sa akin ang kwintas ni Mama, Milene. Huwag mo nang hintayin na ipahiya pa kita sa harap ng lahat. Ang malamig na utos ni Benjamin. Napanganga si Milene. Ang kanyang tinapay ay nahulog mula sa kanyang kamay. Anong sinasabi mo, Benjamin? Wala akong kinuha. Huwag ka nang magsinungaling. Sigaw ni Isabel habang tinuturo ang locket na suot ni Milene. Nakita ka ng mga katulong na pumasok sa kwarto ni Mama kanina. Ibigay mo na yan bago ko tawagin ang mga pulis. Kung hindi mo kayang maging matapat sa pamilyang ito, baka nga mas mabuti pang bumalik ka na lang sa pinanggalingan mo. Sa putikan, ang mga salitang iyon ni Benjamin ay mas matalas pa sa anumang talim na dumaan sa balat ni Milene. Habang binibigkas ito ng kanyang asawa, hawak pa rin ni Milene ang kapirasong tinapay na ibinigay ni Nay Rosa. Ang tanging pagkain na sana ay magbibigay sa kanya ng lakas. Ngunit sa isang iglap, ang tinapay ay naging lasa ng abo sa kanyang bibig. Tiningnan niya si Benjamin, ang lalaking hiningan niya ng proteksyon, ngunit ang nakita niya ay isang estranghero na may mga matang puno ng pagkamuhi at panghuhusga. Benjamin, nakikiusap ako. Tingnan mo ako. 3 taon akong nagsilbi sa inyo nang walang hinihinging kapalit. Bakit ko gagawin ito? Ang boses ni Milene ay halos pabulong na dahil sa bigat ng emosyong pumipigil sa kanyang paghinga. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang bawat salita ay tila isang tinik na kumakamot sa kanyang loob. Dahil ang mga taong galing sa wala ay laging naghahanap ng paraan para makakuha ng higit sa nararapat sa kanila. Sabat ni Isabel habang marahas na lumalapit. Hindi na naghintay ng pahintulot ang babae, bigla nitong hinawakan ang leeg ni Milene at pilit na hinila ang suot nitong gintong locket. Heto! Heto ang ebidensya! Siguradong ibinenta na niya ang kwintas ni Mama at ito ang ipinalit niya. Huwag! Iyan na lang ang alaala ng tatay ko. Hiyaw ni Milene habang pilit na binabawi ang locket. Ngunit isang malakas na tulak mula kay Isabel ang nagpabagsak sa kanya sa matigas na semento ng bodega. Ang tunog ng kanyang katawan na tumama sa sahig ay hindi narinig ng sinuman dahil mas malakas ang tibok ng puot sa loob ng silid na yon. Lumapit si Doña Victoria. Ang mukha ay tila isang anghel na nagdadalamhati. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig at mapanuri. Napakasakit, Milene. Pinatuloy ka namin, binigyan ng pangalan at ito ang igaganti mo. Ang nakawin ang tanging alaala ng yumaong asawa ko? Humikbi ang matanda. Isang perpektong pagganap na lalong nagpaalab sa galit ni Benjamin. Luhod, ang maikling utos ni Benjamin. Tiningnan siya ni Milene nang may hindi makapaniwalang mga mata. Ano? Sabi ko, lumuhod ka at humingi ka ng tawad kay Mama. Kung gagawin mo yon, baka mapigilan ko pa si Isabel na tawagin ng mga pulis. Do it, Milene. Prove to me that you have at least a shred of dignity left. Dagdag pa ni Benjamin, ang kanyang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Dahan-dahang naramdaman ni Milene ang paghinto ng kanyang mundo, ang bawat sakripisyo niya, ang pagising ng maaga, ang paglilinis ng bahay hanggang sa mamaltos ang kanyang mga kamay, at ang pagtitiis sa lahat ng panglalait. Lahat ng yon ay nauwi sa sandaling ito. Nakaluhod siya sa harap ng pamilyang Harrison, hindi dahil sa pagkakasala, kundi dahil sa kawalan ng katarungan. Sa bawat segundo ng kanyang pagluhod, naramdaman niya ang pagpunit sa huling piraso ng kanyang puso. I'm sorry.
I'm sorry po, Doña Victoria. Bulong ni Milene habang ang kanyang noo ay dumidikit sa malamig na semento. Ang kanyang mga luha ay bumasa sa sahig, humahalo sa alikabok ng bodega. Tumalikod si Benjamin. Tila ba ang makita ang kanyang asawa sa gayong kalagayan ay isang obligasyong natapos na niya. I'll stay in the guest room tonight. Ayoko munang makita ang mukha mo, Milene. You disgust me. Naiwan si Milene na mag-isa sa dilim pagkatapos nilang umalis. Ang kanyang locket ay nasa kamay na ni Isabel at ang kanyang dangal ay nasa ilalim ng kanilang mga sapatos. Ngunit habang nakaluhod sa dilim, isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang mabuo sa kanyang dibdib. Hindi na ito ang sakit ng isang biktima, kundi ang simula ng isang mapait na pagtanggap sa katotohanan. Sa katahimikan ng gabi, muling narinig ni Milene ang boses ni Isabel mula sa labas ng pinto na may kausap sa telepono. Oo, nakuha ko na ang locket. Bukas, itutuloy na natin ang plano. Siguraduhin mong hindi na siya makakaalis ng buhay sa mansyong ito. Maging tapat ka sa utos ko, Milene. Isang pagkakamali pa at wala nang makakapigil kay Benjamin. Nakalad ka rin ka palabas ng mansyong ito. Ang mga salitang yun ni Isabel ay binitiwan ng may kasamang tamis na tila ba ay tunay siyang nag-aalala. Ngunit para kay Milene, ang boses na yon ay parang isang madulas na ahas na pumupulupot sa kanyang leeg. Pagkatapos ng gabing puno ng hapis at kahihiyan, nagulat siya nang makita si Isabel sa pintuan ng kanyang bodega kinaumagahan. Hindi dala ang galit, kundi isang tila mapagkumbabang utos. Pinaghahanda siya nito ng isang espesyal na tsaa para sa mga darating na panauhin ni Doña Victoria, isang pagkakataon daw para bumawi sa kanyang mga pagkakasala. Nakatayo si Milene sa gitna ng malawak at marangyang kusina ng mga Harrison. Ang init ng hapon ay tila nakikipagkumpetensya sa apoy ng kalan at ang pawis ay unti-unting dumadaloy mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mga mata. Masakit pa rin ang kanyang mga tuhod mula sa pagluhod kagabi at ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang tusok ng karayom sa kanyang kalamnan. Sa kabila ng pagod, maingat niyang inihahanda ang mga dahon ng tsaa. Iniisip na marahil ito na ang huling pagkakataon na mapatunayan niyang karapat-dapat siyang manatili sa tabi ni Benjamin. Galingan mo ang pagtimpla, Milene. Gusto ni Mama na mainit ang tsa kapag isinilbi ito. Huwag mong hayaang lumamig dahil ang mga Harrison ay hindi tumatanggap ng anumang bagay na malata o walang buhay. Sabi ni Isabel habang nakasandal sa hamba ng pinto. Pinagmamasdan ang bawat galaw ni Milene na parang isang mangangaso na naghihintay ng tamang sandali para sumunggab. Kinuha ni Milene ang mabigat na takure at isinalang ito sa apoy. Habang hinihintay ang pagkulo, napatingin siya sa bintana ng kusina. Nakita niya si Benjamin sa hardin, malayo at tila may malalim na iniisip. Gusto niyang tumakbo palabas, yakapin ang asawa, at sabihing hindi niya kayang mag-isa sa dilim. Ngunit ang boses ni Isabel ay muling pumutol sa kanyang pangarap. Alam mo, Milene, minsan iniisip ko kung bakit ka pa nagtitiyaga rito. Hindi ka naman kailangan ni Benjamin. Isang pirma lang niya sa mga papel na yon at magiging malaya na siya mula sa gulo ng buhay mo. You are just a stain on his perfect life. Bulong ni Isabel habang dahan-dahang lumalapit sa likuran ni Milene. Hindi sumagot si Milene. Itinuon niya ang kanyang pansin sa takuri. Ang tubig sa loob nito ay nagsisimula nang gumalaw ng marahas, lumilikha ng mga bula na tila sumasalamin sa kaguluhan sa loob ng kanyang dibdib. Ang singaw mula sa spout ay unti-unting pumupuno sa maliit na espasyo sa pagitan nila. Naging isang makapal na ulap na nagpapalabo sa paningin. Dahan-dahang inabot ni Isabel ang lalagyan ng asukal sa itaas na bahagi ng estante, sa mismong tapat kung saan nakasalang ang kumukulong takure. Sa isang mabilis at hindi halatang galaw, sinadya ni Isabel na isagi ang kanyang braso sa hawakan ng mabigat na takure
habang si Melin ay nakayuko para kunin ang mga tasa sa ilalim ng cabinet. Oops! Ang dulas naman ng sahig dito! Ang tila na biglang sabi ni Isabel, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim at nakapako sa biktima. Ang takure na puno ng kumukulong tubig ay nagsimulang gumiwang sa ibabaw ng kalan. Isang dulo nito ay lumampas na sa gilid ng bakal, handang bumagsak sa anumang sandali. Nakita ni Melin ang panganib mula sa gilid ng kanyang mga mata, ngunit ang kanyang posisyon sa ilalim ng cabinet ay nagpahirap sa kanya para mabilis na makaalis. Sa loob ng isipan ni Melin, ang tanging tunog na naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso. Isang tanong, ang huling umalingaw-ngaw sa kanyang gunita bago ang lahat ay magbago. Hanggang kailan ko kayang tiisin ang init ng apoy bago ako tuluyang maging abo? Ang takure ay tuluyan ng nawalan ng balanse. Ang kumukulong tubig ay nagsimulang tumagas, isang nakakapangilabot na likido na handang lumamon sa anumang madadaanan nito. Bagay na bagay sa iyo ang maging alila, Melin. Diyan ka lang nababagay, sa gitna ng usok at dumi ng kusinang ito. You look so pathetic in that cheap apron, pretending to be a Harrison. Ang boses ni Isabel ay parang kagat ng yelo sa gitna ng nagbabagang init ng kusina. Habang binibigkas niya ang bawat mapanguyam na salita, dahan-dahang lumapit ang kanyang kamay sa hawakan ng takureng kanina, panaglalabas ng matinis na singaw. Sa kabilang banda, si Melin ay nakayuko pa rin, maingat na pinupunasan ng isang mantsa sa sahig. Sinusubukang maging invisible, sinusubukang huwag magbigay ng anumang dahilan para muling magalit ang pamilya Harrison. Ang miro ng bawat sakripisyo ni Melin ay ang kanyang pagnanais na makuha ang kahit katiting na pagkilala mula sa asawa. Habang hinihintay ang tsa, iniisip niya kung mapapansin ba ni Benjamin na malinis na ang lahat, na sinunod niya ang bawat utos, ngunit sa isang iglap, ang lahat ng pangarap na yon ay natunaw. Isang mabilis at marahas na tulak ang ginawa ni Isabel. Ang mabigat na bakal na takure ay nawalan ng balanse at bumagsak mula sa kalan. Ang kumukulong tubig ay sumabog, isang alon ng likidong apoy na diretsong tumama sa likod at braso ni Melin habang siya ay nakatalikod. Hindi agad nakasigaw si Melin. Ang unang naramdaman niya ay hindi sakit, kundi isang nakakabinging kuryente na tila tumupok sa bawat nerves ng kanyang katawan. Pagkatapos, ang hapdi ay dumating, isang dambuhalang apoy na lumalamon sa kanyang balat. Ang kanyang manipis na duster ay dumikit sa kanyang likod, nagiging bahagi ng sugat na unti-unting namumula at nagkakapaltos. Ay, my God, Melin! Bakit ka ba kasi harang-harang? Ang boses ni Isabel ay walang bahid ng pagsisisi. Sa halip, puno ito ng pekeng gulat na may halong katuwaan. Look at what you did. Nadumihan mo na naman ang sahig. You're so clumsy. Napasubsob si Melin sa basa at mainit na sahig. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Sinubukan niyang sumigaw, humingi ng tulong, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang gumaralgal na daing. Ang sakit ay tila 1,000 karayom na sabay-sabay na itinutusok sa kanyang laman. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim, at ang bawat patak ng pawis na humahalo sa kanyang sugat ay nagdadala ng panibagong bugso ng matinding pagdurusa. Mula sa itaas na palapag, narinig niya ang boses ni Doña Victoria na nagtatanong kung ano ang nangyari. Wala po ma, itong si Melin. Nagpakulo ng tubig pero hindi marunong humawak ng takure. Napakatanga talaga, sagot ni Isabel habang nakatayo sa tapat ng naghihingalong si Melin. Inilapit ni Isabel ang kanyang mukha sa tenga ni Melin at bumulong ng napakababa. Iyan ang napapala ng mga taong hindi alam kung kailan dapat lumayas. Next time, baka hindi lang tubig ang itapon ko sa'yo. Hindi na nagawang sumagot ni Melin. Ang kanyang braso ay puno na ng malalaking paltos at ang bawat galaw niya ay tila nagpapalalim sa sugat sa kanyang likod. Nakita niya ang anino ni Isabel na naglalakad palayo.
Naririnig ang tunog ng mga yabag nito na tila isang hudyat ng tagumpay. Naiwan si Meline na mag-isa sa gitna ng basang kusina. Ang init ng tubig sa sahig ay unti-unting lumalamig. Ngunit ang apoy sa loob ng kanyang puso ay nagsisimula pa lamang magliyab. Sa gitna ng kanyang paghihirap, isang tanong ang umaling-awngaw sa kanyang gumuho na mundo. Benjamin, nasaan ka? Benjamin, kailangan ko ang asawa ko. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang katahimikan ng mansyon at ang malayo at malamig na tawa ni Isabel mula sa sala. Huwag kayong lalapit sa kanya. Hayaan niyo siyang matuto na hindi lahat ng pagkakamali ay pinapalampas sa pamamahay na ito. Ang boses ni Doña Victoria ay umaalingaw-ngaw sa buong kusina, malamig at hindi natitinag ng anumang awa. Nakatayo siya sa hamba ng pinto, nakatingin kay Meline na nakahandusay pa rin sa sahig, namimilipit sa sobrang sakit. Ang ilang mga katulong na kanina pa nakadungaw mula sa pintuan ng labahan ay mabilis na yumuko at bumalik sa kani-kanilang trabaho. Walang sino man ang naglakas loob na suwayin ang utos ng matriarka ng mga Harrison kahit na nakikita nilang namumula at nagsisimula nang bumalat ang balat sa braso ni Meline. Sinubukan ni Meline na iangat ang kanyang sarili gamit ang hindi nasugatang kamay. Ang bawat sentimetro ng kanyang paggalaw ay tila nagpapakawala ng 1,000 kagat ng langgam sa kanyang likod. Ang kanyang duster na nakadikit sa sugat dahil sa kumukulong tubig ay nagiging dahilan upang mas lalong maging mahirap ang paghinga niya. Tumingala siya kay Doña Victoria, umaasa na kahit katiting na awa ay makikita niya sa mga mata ng babaeng tinawag niyang ina sa loob ng 3 taon. Mama, tulungan niyo po ako. Ang hapdi. Pakiusap ni Meline, ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi na maintindihan dahil sa luhang umaagos sa kanyang pisngi. Ngunit ang tanging natanggap niya ay isang mahinang buntong hininga. Iyan ang hirap. Sa inyong mga mahihirap, palagi kayong naghahanap ng atensyon. Isabel, baling ng matanda sa kanyang anak na nasa tabi niya. Dalhin mo siya sa bodega. Ayokong makita ng mga bisita na may umiiyak na parang baliw sa kusina ko. At huwag ninyo siyang bibigyan ng gamot hanggat hindi siya natututong mag-ingat. Lumapit si Isabel. Ang ngiti ay hindi mawala sa kanyang labi. Hinawakan niya ng mahigpit ang hindi nasugatang braso ni Meline at marahas na itinayo. Napasigaw si Meline nang maramdaman ang paghila sa kanyang balat, ngunit walang sino man ang nag-abala. Kinaladkad siya ni Isabel pababa ng maliit na hagdan patungo sa madilim na bodega, malayo sa karangyaan ng mansyon. Diyan ka na muna, Cinderella. Hintayin mo ang prinsipe mong hindi na darating. Panunuyan ni Isabel bago isinara ng malakas ang pinto at narinig ni Meline ang pag-ikot ng susi sa labas. Ang bodega ay amoy amag at luma. Walang bintana, tanging isang maliit na siwang sa ibaba ng pinto ang nagpapapasok ng kakaunting liwanag. Gumapang si Meline patungo sa isang lumang kutsyon sa gilid at doon, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang luha. Wala siyang magawa, kundi tiisin ang init na tila unti-unting sinusunog ang kanyang laman. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay nagdadala ng sariwang alon ng sakit sa kanyang mga sugat. Habang nakahiga siya sa dilim, narinig niya ang tunog ng mga sasakyan na dumadating. Ang mga bisita ng mga Harrison, narinig niya ang tawanan at ang masayang tugtugin mula sa itaas. Sa mga sandaling iyon, naisip niya ang kanyang ama. Pa, bakit mo ako iniwan dito? Bakit mo hinayaan na maging ganito ang buhay ko? Bulong niya sa kawalan. Lumipas ang mga oras at ang hapdi ay naging pamanhid. Ang kanyang katawan ay nagsisimula ng manghina dahil sa lagnat na dala ng impeksyon sa kanyang paso. Sa pagitan ng pagiging gising at pagkahibang, isang pangalan ang patuloy na binabanggit ng kanyang mga labi. Benjamin, Benjamin. At nang marinig niya ang tunog ng pamilyar na yabag mula sa labas ng pintuan ng bodega, ang kanyang puso ay nabuhayan ng pag-asa. Ngunit ang mga salitang kasunod nito
ay tuluyang pumatay sa anumang naiwang liwanag sa kanyang kaluluwa. Nasaan si Meline? Narinig niya ang boses ni Benjamin mula sa hallway. Umalis siya, Ben. Sagot ni Isabel. Ang boses ay puno ng pekeng awa. Nakita ko siyang nagmamadaling lumabas kanina. May kasama siyang lalaki. Inilabas pa nga ang mga gamit niya. Naghintay si Meline sa sagot ni Benjamin. Naghintay siyang buksan nito ang pinto at hanapin siya. Ngunit ang tanging narinig niya ay ang malamig na tinig ng kanyang asawa. Kung ganoon, hindi na natin siya kailangan hanapin. Palitan niyo ang kandado ng gate at ipatapon niyo ang lahat ng natira niyang gamit. Ang tunog ng mga yabag ni Benjamin na naglalakad palayo ay tila hudyat ng pagwawakas ng mundo ni Meline. Sa dilim ng bodega, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tandadi, Sir Benjamin, hindi po siya lumayas. Pinatay nila ang puso niya bago niyo pa siya tuluyang iwan. Ang boses ni Nay Rosa ay parang isang mahinang ihip ng hangin. Ngunit sapat na yon para magpatigil sa pag-inom ni Benjamin ng kanyang kape sa loob ng study room. Madilim na ang paligid, tanging ang lampara sa lamesa ang nagbibigay ng liwanag. Ngunit ang dilim sa loob ng puso ni Benjamin ay tila mas lalong lumalalim. Kanina pa siya hindi mapakali. Bawat sulok ng mansyon ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga mata ni Meline. Ang mga matang puno ng pag-asa na unti-unting naging malamlam hanggang sa tuluyan itong mawala. Nay Rosa, sinabi na ni Isabel ang lahat. Huwag na nating pag-usapan ng babaeng iyon. Pinili niyang umalis. Pinili niyang ipagpalit ang lahat ng meron tayo para sa ibang lalaki. Sagot ni Benjamin. Ang kanyang tinig ay pilit na ginagawang matigas. Ngunit may bahid ng pag-aalinlangan. Ngunit hindi natinag ang matandang katulong. Lumapit si Nay Rosa, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang kinukuha mula sa kanyang bulsa ang isang luma at gasgas na cellphone. Ito ang tanging gamit na hindi napansin ni Isabel dahil akala ng lahat ay sira na ito. Ngunit sa loob ng maliit na makinang ito, nakatago ang katotohanang wawasak sa mundo ng mga Harrison. Panoorin niyo ito, sir. Panoorin niyo kung paano niyo pinabayaan ang babaeng walang ibang ginawa kundi mahalin kayo. Bulong ni Nay Rosa habang pinipindot ang play button sa screen. Ang video ay malabo, ngunit ang boses ay malinaw. Nakita ni Benjamin ang kusina. Nakita niya si Meline na nakayuko, matiyagang naglilinis, at nakita niya ang kanyang sariling kapatid, si Isabel. Nakita niya ang bawat galaw, ang bawat balak, at ang sadyang pagtulak ni Isabel sa kumukulong takure. Ang hiyaw ni Meline na kanina pa tila nagmumulto sa kanyang pandinig ay muling umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Hindi nakagalaw si Benjamin. Ang kanyang hininga ay naging mabigat at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang hampas ng maso sa kanyang dibdib. Pinanood niya kung paano kinaladkad ng kanyang pamilya ang asawa niya patungo sa bodega. Nakita niya ang katotohanan sa likod ng mga ngiti ng kanyang ina at kapatid. Ang mga taong inakala niyang kagalang-galang ay mga halimaw na nagkukubli sa ilalim ng mamahaling alahas at seda. Nasa bodega siya, sir. Kanina pa siya doon. Walang gamot, walang pagkain. Nilalagnat na po siya sa sobrang hapdi ng kanyang mga sugat. Umiiyak na dagdag ni Nay Rosa. Tumayo si Benjamin ng marahas. Ang kanyang upuan ay tumumba sa likuran at lumikha ng isang nakabibinging ingay sa tahimik na silid. Ang galit na nararamdaman niya ay hindi katulad ng anumang galit na naranasan niya noon. Ito ay isang apoy na hindi lamang para sa kanyang kapatid, kundi para sa sarili niya. Dahil naging bulag siya, dahil naging bingi siya, at dahil hinayaan niyang masaktan ang kaisa-isang babaeng nagbigay sa kanya ng tunay na tahanan. Mabilis siyang lumabas ng study room. Ang kanyang mga yabag ay parang kulog na gumigising sa katahimikan ng mansyon. Sa hallway, nakasalubong niya si Isabel na may suot pang face mask at tila magpapahinga na. "Oh, Ben, bakit gising ka pa? May kailangan ka?"
Tanong ni Isabel. Ang boses ay puno pa rin ng pagkukunwari. Hindi siya sinagot ni Benjamin. Sa halip, isang matalim at nakamamatay na tingin ang ipinukol niya sa kanyang kapatid. Isang tingin na nagpatahimik kay Isabel at nagpadama sa kanya ng isang kakaibang takot. Dumaan si Benjamin sa harap nito nang walang sabi-sabi, patungo sa hagdanan, pababa sa bodega. Bawat hakbang niya ay puno ng pagsisisi. Meline, patawarin mo ako. Please, Meline, mabuhay ka lang. Ang paulit-ulit na pagsamo ng kanyang isipan habang papalapit siya sa madilim at malamig na pintuan ng bodega. Meline, gumising ka. Pakiusap, huwag mo akong iwan sa dilim na ito na ako mismo ang gumawa para sa'yo. Ang boses ni Benjamin ay nanginginig, basag na basag sa pagsisisi habang pilit niyang sinisira ang kandado ng bodega. Sa isang malakas na pagtulak, ang pinto ay bumukas. Humahampas sa pader na lumikha ng isang mabigat na tunog na yumanig sa buong pasilyo. Ang liwanag mula sa hallway ay tumama sa loob ng madilim at maruming silid at doon, sa gitna ng mga lumang kahon at alikabok, nakita niya ang kanyang asawa. Nakahandusay si Meline sa malamig na semento. Nakabaluktot ang katawan na tila isang batang naghahanap ng proteksyon. Ang kanyang hininga ay mabigat at mabilis, at ang kanyang balat ay tila nagbabaga sa sobrang taas ng lagnat. Sa ilalim ng malamlam na liwanag, nakita ni Benjamin ang malalaking paltos sa braso ni Meline at ang bahagi ng duster nito na dumikit na sa sariwang sugat sa likod. Ang amoy ng gamot na hinaluan ng amag ay tila sumasakal sa lalamunan ni Benjamin. Meline! Bulong ni Benjamin habang mabilis na lumalapit at lumuluhod sa tabi ng asawa. Inangat niya ang ulo ni Meline at ipinatong sa kanyang binti. Ang init ng katawan ni Meline ay tila tumatagos sa kanyang sariling balat. Nagpapaalala sa kanya kung gaano ito katagal na nagdusa mag-isa. Huwag! Huwag po! Isabel, tama na! Ang hapdi! Ang namamaos na boses ni Meline ay nanggaling sa pagitan ng kanyang mga tuyong labi. Hindi siya dilat, ngunit ang kanyang mga mata ay gumagalaw sa ilalim ng talukap. Tila nakulong sa isang masamang panaginip na ang kanyang asawa mismo ang nagpahintulot na mangyari. Hindi, Meline. Ako ito, si Benjamin. Nandito na ako. Patawarin mo ako. Mahal ko. Patawarin mo ang bulag mong asawa. Sabi ni Benjamin, ang kanyang mga luha ay pumatak sa pisngi ni Meline. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila isang sumbat sa sarili niyang kapabayaan. Ben, ano itong ginagawa mo? Bakit mo binuksan ang bodegang yan? Ang boses ni Doña Victoria ay nanggaling sa pinto, puno ng awtoridad at pagkukunwari. Kasunod niya si Isabel na nakataas ang kilay at tila naiirita sa eksenang nakikita. Benjamin, bitawan mo yan. Baka mahawa ka pa sa dumi ng babaeng yan. Sabi ko sa'yo, pakitang tao lang ang drama niyan para kaawaan mo. Dagdag ni Isabel habang tinatangkang lumapit. Dahan-dahang tumayo si Benjamin habang karga-karga si Meline sa kanyang mga bisig. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng paggalang sa kanyang pamilya, ay naging malamig at matalim na parang kris. Ang aura na nagmumula sa kanya ay naging mabigat, sapat na para mapaatras si Isabel sa takot. Huwag niyo nang balakins na hawakan siya. Huwag niyo na ring balakins na tawagin ang pangalan ko. Ang boses ni Benjamin ay mababa ngunit puno ng panganib. Nakita ko ang lahat. Ang bawat kasinungalingan niyo. Ang bawat pananakit niyo kay Meline. Alam ko na ang lahat. Ben anak, makinig ka muna. Subok ni Doña Victoria. Wala na akong ina. Wala na rin akong kapatid. Putol ni Benjamin sa kanyang ina. Mula sa sandaling ito, ang bawat luhang inilabas ni Meline ay babayaran ninyo ng 10 beses. Nay Rosa. Sigaw niya sa matandang katulong na naghihintay sa labas. Tawagan mo ang pinakamagaling na doktor sa ospital at pagkatapos, tawagan mo ang mga pulis. I want charges filed. Kidnapping,
physical injuries, and frustrated murder. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Ano? Idadamay mo kami sa babaeng yan. Kapatid mo ako, Benjamin. Kapatid? Isang mapait na tawa ang lumabas sa labi ni Benjamin habang dahan-dahang naglalakad palabas ng bodega, dala ang pinakamahalagang kayamanan na muntik na niyang mawalay sa kanya. Ang tunay na kapatid ay hindi nagiging halimaw. Maghanda kayo, dahil sa mansyong ito, wala nang matitirang anino nyo. Habang isinasakay niya si Melin sa sasakyan, naramdaman ni Benjamin ang mahinang pagkapit ng mga daliri ni Melin sa kanyang damit. Isang mahinang pakiusap ang narinig niya mula sa asawa bago ito tuluyang mawalan ng malay. Benjamin, gusto ko nang umuwi sa amin. Ang mga salitang iyon ay tila huling saksak sa puso ni Benjamin. Hindi niya alam kung mapapatawad pa ba siya ni Melin, ngunit alam niya ang isang bagay. Sisiguraduhin niyang bawat isa sa mga Harrison ay makakatikim ng lupit ng katarungan. Ang marangyang sala ng mga Harrison, na dati ay simbolo ng kapangyarihan at linis, ay tila naging isang malamig na korte ng hustisya sa ilalim ng madaling araw. Ang bawat pagkutitap ng pulang ilaw mula sa mga sasakyan ng pulis sa labas ay tila isang babala na ang bawat pader ng mansyong ito ay handa ng gumuho. Nakatayo si Benjamin sa gitna ng malawak na hall. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang coat, ngunit ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Sa harap niya, si Isabel ay pilit na kinakaladkad ng dalawang opisyal ng pulisya. Ang kanyang mamahaling seda na pantulog ay gusot-gusot, at ang kanyang buhok na dati ay laging maayos ay nakalaylay na sa kanyang mukha. Bitawan niyo ako. Hindi niyo ba alam kung sino ang hinahawakan niyo? I am a Harrison. Benjamin, sabihin mo sa kanila, itigil mo ang kahibangang ito. Ang tili ni Isabel ay yumanig sa mga kristal na chandelier sa itaas, isang boses na puno ng pagkabigla at hindi matanggap na katotohanan. Tapos na ang pagiging Harrison mo, Isabel. Ang boses ni Benjamin ay parang hampas ng malamig na bakal. Inilabas niya ang isang makapal na folder at inilapag sa lamesang gawa sa ivory. Pinirmahan ko na ang mga dokumento. Mula sa oras na ito, tinatanggalan kita ng lahat ng karapatan sa kumpanya at sa lahat ng ari-arian ng pamilya. You are no longer part of this estate. You are just a criminal who hurt a defenseless woman. Hindi mo magagawa sa akin ito. Kapatid mo ako. Hiyaw ni Isabel habang pilit na nagpupumiglas. Dahil lang sa babaeng yan? Dahil lang sa basurang yan ay itatapon mo ang sarili mong dugo? Ang basurang tinutukoy mo ay ang asawa ko. Ang babaeng nagtiis sa lahat ng lason nyo. Sagot ni Benjamin. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa kanyang kapatid nang walang anumang emosyon ng awa. Dalhin nyo na siya. Lahat ng ebidensya, kasama ang video at ang testimonya ni Nay Rosa, ay nasa mesa na ng piskal. Habang isinasakay si Isabel sa sasakyan ng pulis, isang marahas na tunog ng pagbagsak ang narinig mula sa itaas na palapag. Si Doña Victoria ay nakatayo sa tuktok ng hagdanan. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Benjamin, ang puso ko. Hindi ako makahinga. Ang gumaralgal na boses ng kanyang ina. Dahan-dahan itong napaupo sa baitang ng hagdan. Tila isang reynang nawalan ng korona sa gitna ng digmaan. Anak, tulungan mo ako. Huwag mong gawin ito sa pamilya natin. Tumingala si Benjamin sa kanyang ina. Sa loob ng maraming taon, ang bawat hawak nito sa kanyang dibdib ay nagpapalambot sa kanyang puso. Nagpapasunod sa kanya sa bawat nais nito. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tanging nakikita niya ay ang imahe ni Melin na nakahandusay sa bodega, nag-iisa at naghihingalo. Tawagan ninyo ang ambulansya. Utos ni Benjamin sa isang tauhan nang hindi man lang inaalis ang kanyang tingin sa ina. Dalhin niyo siya sa pinakamagaling na ospital. Ngunit pagkatapos nito, Mama, wag mo nang susubukang tawagan ako. Ang pamilyang sinasabi mo ay namatay na kasabay ng bawat luhang pumatak sa mga mata ni Melin.
Hindi lumapit si Benjamin para alalayan ang kanyang ina. Sa halip, tumalikod siya at naglakad palabas ng mansyon. Iniwan ang sigaw ni Isabel at ang pagtangis ni Doña Victoria. Ang hangin sa labas ay malamig, ngunit sa pakiramdam ni Benjamin, ito ang unang pagkakataon na nakahinga siya ng maluwag sa loob ng mahabang panahon. Ngunit habang papalapit siya sa kanyang sasakyan para bumalik sa ospital, isang tawag ang nagpatigil sa kanya. Si Nay Rosa, na naiwan sa ospital para bantayan si Meline, ay tumatawag ng may boses na puno ng takot. Sir Benjamin, si Meline po, bigla siyang nag-seizure. Hindi po makontrol ng mga doktor ang kanyang lagnat. Kailangan niyo pong pumunta rito. Ngayon na, ang susi ng sasakyan ay muntik ng mahulog mula sa nanginginig na kamay ni Benjamin. Ang tagumpay niya laban sa kanyang pamilya ay biglang naging walang kwenta. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang takot ang lumamon sa kanya. Ang takot na baka ang katarungang ipinaglalaban niya ay huli na para sa babaeng mahal niya. Ang bawat puting tela sa loob ng silid na ito ay tila mga saksi sa bawat luhang pilit kong itinago. At ang bawat regular at mekanikal na ritmo ng makinang nagbabantay sa iyong hininga ay tila isang orasan na nagbibilang ng aking mga kasalanan. Nakatayo si Benjamin sa gilid ng kama ni Meline. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa maputlang mukha ng kanyang asawa. Ang mga tubo at aparatong nakakabit sa katawan ni Meline ay tila mga tanikalang nagpapaalala kay Benjamin na siya ang dahilan kung bakit narito ang babaeng mahal niya. Ang amoy ng antiseptic at gamot ay sumasakal sa kanyang dibdib, mas matindi pa sa anumang lason na ibinato ng kanyang pamilya. Dahan-dahan niyang tiningnan ang braso ni Meline na nakabalot ng makapal na gasa. Ang bawat balot ng puting tela ay tila isang kabanata ng hapdi na pinagdaanan ni Meline sa loob ng kanyang sariling pamamahay. Gusto niyang hawakan ang kamay nito, gusto niyang maramdaman ang init ng balat ni Meline, ngunit hindi siya makakilos. Pakiramdam niya ay wala siyang karapatan. Ang mga kamay niyang ito ay ang mga kamay na hindi humawak kay Meline nang kailangan niya ng proteksyon. Meline, please, gumising ka na. Bulong ni Benjamin, ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Nandito na ako. Wala nang mananakit sa'yo. I'll make sure they pay for everything. Isang mahinang ungol ang nanggaling sa pagitan ng mga labi ni Meline. Ang kanyang mga pilikmata ay gumalaw at dahan-dahang bumukas ang kanyang mga mata. Ngunit sa halip na ginhawa ang makita sa mukha ni Benjamin, ang nakita niya sa mga mata ni Meline ay takot. Isang matinding takot na tila nakakita ng isang halimaw. Mabilis na binawi ni Meline ang kanyang kamay nang subukan itong abutin ni Benjamin. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at ang kanyang buong katawan ay nangatal sa ilalim ng kumot. Huwag po, Isabel. Sorry po, hindi ko nagagawin. Ang garalgal na boses ni Meline, puno ng trauma at sakit. Ang kanyang paningin ay malabo pa. At sa kanyang isipan, ang anino ni Benjamin ay anino pa rin ng mga taong nambugbog sa kanyang pagkatao. Meline, si Benjamin ito, ang asawa mo. Walang mananakit sa iyo, mahal ko. Pagsamo ni Benjamin, ngunit bawat hakbang niya papalapit ay nagdudulot ng mas matinding panginginig kay Meline. Umalis ka. Please, umalis ka na. Sabi ni Meline nang tuluyan na siyang mahimasmuran. Nang makilala niya si Benjamin, hindi pagmamahal ang rumehistro sa kanyang puso, kundi ang alaala ng malamig na boses nito habang pinapaluhod siya sa harap ng kanyang ina. Ayoko nang makakita ng kahit sinong Harrison. Ayoko na. Pagod na ako. Ang bawat salita ni Meline ay parang isang punyal na dumaan sa puso ni Benjamin. Ito ang pinakamasakit na parusa, hindi ang galit, kundi ang pagnanais ni Meline na tuluyan na siyang mabura sa buhay nito. Sa gitna ng tensyon sa pagitan ng dalawa, bumukas ang pinto ng silid. Isang lalaking may matikas na tindig, nakasuot ng simpleng maong at t-shirt, ngunit may mga matang nag-aapoy sa galit ang pumasok. Hindi siya isang Harrison,
Ang kanyang balat ay sunog sa araw at ang kanyang mga kamay ay magaspang. Ngunit ang kanyang presensya ay sapat na para mapatahimik ang buong silid. "Sino ka? Paano ka nakapasok dito?" tanong ni Benjamin, pilit na ibinabalik ang kanyang awtoridad. Hindi siya sinagot ng lalaki. Sa halip, lumapit ito sa kama ni Meline. Sa isang iglap, ang takot sa mga mata ni Meline ay napalitan ng isang emosyong hindi maipaliwanag, isang pag-asa na matagal nang nawala. "Kuya," bulong ni Meline, ang kanyang boses ay tila isang bata na sa wakas ay nakakita ng kanyang tagapagtanggol. Tumingin ang lalaki kay Benjamin, isang tingin na tila handang pumatay. "Meline, nandito na si Kuya Gabriel. Walang Harrison na makakahawak sa'yo kahit dulo ng buhok mo mula ngayon." Tumingin si Gabriel kay Benjamin. Ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng panganib. "Tinitiyak ko sa'yo, Harrison. Kukunin ko ang bawat patak ng dugo na kinuha ninyo sa kapatid ko. Hindi lahat ng pag-alis ay isang pagtakas. Kung minsan, ito ang tanging paraan para mahanap ang sarili na matagal nang nalunod sa anino ng ibang tao." Ang hangin sa loob ng kwarto sa ospital ay tila bumigat ng subukan ni Benjamin na humakbang papalapit sa kama ni Meline. Hawak niya ang isang kumpol ng paboritong bulaklak ni Meline, mga sariwang puting rosas, ngunit sa mga mata ng kanyang asawa, ang mga ito ay tila mga tuyong. Alaala lamang ng isang pangakong napako. "Meline, please. Binenta ko na ang mansyon. Inilipat ko na si Mama sa isang nursing home na malayo sa atin. Wala nang Isabel na mananakit sa'yo. Magsimula tayo ulit. Sa isang bahay na tayo lang, malayo sa laso ng pamilya ko." Pagsamo ni Benjamin, ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Ngunit hindi man lang tumingin si Meline sa mga bulaklak. Nanatiling nakapako ang kanyang paningin sa bintana, kung saan tanaw ang malawak at maingay na kalsada ng Maynila. Ang bawat busina ng sasakyan sa labas ay tila tumatawag sa kanya, nag-aanyayang lumayo sa lungsod na naging saksi ng kanyang pagdurusa. "Benjamin, ang mga sugat sa likod ko ay gagaling din, pero ang boses mo habang pinapanood mo akong lumuhod, iyon ang hindi ko makakalimutan." Mahinang sagot ni Meline. Ang kanyang boses ay wala ng galit, tanging isang malalim na pagod na tila nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. "Kailangan ko munang mahalin ang sarili ko bago kita muling mahalin. At hindi ko magagawa yon kung tuwing titingin ako sa'yo, ang nakikita ko ay ang taong hinayaan akong mamatay sa dilim." Tumayo si Gabriel sa pagitan nila. Ang kanyang malapad na balikat ay naging tila isang pader na hindi matitibag ni Benjamin. "Narinig mo ang kapatid ko, Harrison. Hindi mo mabibili ng bulaklak o bagong bahay ang dangal na tinapaktapakan ninyo." Dahan-dahang itinaas ni Meline ang kanyang nanginginig na kamay. Hinawakan niya ang gintong singsing sa kanyang daliri. Ang singsing na dati ay simbolo ng kanyang pangarap na magkaroon ng pamilya. Sa isang marahang hila, tinanggal niya ito. Ang tunog ng pagtama ng ginto sa ibabaw ng lamesang kahoy ay tila isang huling tuldok sa mahabang kabanata ng kanilang pagsasama. Ang bawat pag-ikot ng singsing sa ibabaw ng mesa bago ito tuluyang tumigil ay tila pagbibilang ng mga sandaling nasayang. "Iwan mo na ito rito, Benjamin, kasama ng lahat ng sakit na ibinigay niyo sa akin," sabi ni Meline. Makalipas ang ilang oras, ang puting van na dala ni Gabriel ay nakaparada na sa labas ng ospital. Alalay ni Gabriel si Meline na nakasuot ng maluwag na damit para hindi mairita ang kanyang mga sugat. Ang bawat hakbang ni Meline palayo sa gusaling iyon ay tila pagtanggal ng isang mabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Nakatayo si Benjamin sa malayo, pinapanood ang bawat galaw ng kanyang asawa. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang pigilan ang sasakyan, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa semento. Alam niyang ito ang katarungang kailangan ni Meline, ang kalayaang pumili para sa sarili niya. Habang umaandar ang sasakyan patungo sa probinsya, isinandal ni Meline ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel
Ang tanawin ng mga matatayog na gusali ay unti-unting napalitan ng mga luntiang puno at malalawak na palayan. Ang amoy ng usok ay napalitan ng sariwang amoy ng lupa at dagat. Napapikit si Meline at sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, naramdaman niya ang isang mahinang pintig ng kapayapaan sa kanyang puso. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakbay, isang hindi inaasahang katanungan ang bumabagabag sa kanya. Sa kanyang pag-alis, dala-dala niya ang isang lihim na hindi niya nasabi kay Benjamin. Isang lihim na nagsisimula ng tumibok sa loob ng kanyang sinapupunan. Ang amoy ng lansa at usok ng Maynila ay tila isang masamang panaginip na dahan-dahang tinatangay ng preskong simoy ng dagat. Sa maliit na bayan ng San Jose, ang bawat pagsikat ng araw ay hindi na hudyat ng panibagong pagtitiis, kundi isang paanyaya para muling mabuhay. Nakatayo si Meline sa dalampasigan, ang kanyang mga paa ay bahagyang nakabaon sa basang buhangin habang ang maliliit na alon ay humahampas sa kanyang bukong-bukong. Ang tunog ng dagat ay tila isang oyayi na nagpapakalma sa kanyang isipan, malayo sa nakabibinging sigaw ni Isabel o sa malamig na utos ni Benjamin. Sa kanyang balikat, ang peklat mula sa paso ay nananatiling nandoon, isang magaspang at maputlang marka sa kanyang balat. Ngunit hindi na niya ito itinatago sa ilalim ng makapal na tela. Ang peklat na ito ay hindi na simbolo ng kanyang kahihiyan, kundi isang medalya ng kanyang katatagan. Meline, ang mga dahon ng Acapulco at bayabas ay handa na. Halika na, at baka mahuli tayo sa pagpapatuyo. Tawag ni Aling Marta, ang matandang kapitbahay na tumanggap sa kanya ng buong puso sa kanilang maliit na komunidad ng mga mangingisda. Ngumiti si Meline at mabilis na naglakad patungo sa maliit na dampa kung saan siya nagsimulang bumuo ng bagong pangarap. Sa loob ng ilang buwan, sa tulong ng mga kababaihan sa San Jose, natutunan ni Meline na gamitin ang biyaya ng kalikasan. Gumagawa siya ng mga herbal soap, mga sabon na gawa sa katas ng mga halaman na sadyang idinisenyo para sa paghilom ng mga sugat sa balat. Ang bawat paghalo niya sa mainit na langis at mga sariwang dahon ay tila isang ritual ng sarili niyang paggaling. Ang kanyang mga kamay, na dati ay marumi dahil sa paglilinis ng sahig ng mga Harrison, ay puno na ngayon ng bango ng kalikasan. Alam mo, Iha, ang daming naghahanap ng sabon mo sa bayan. Sabi nila, napakagaling daw nitong magpalamig ng hapdi. Sabi ni Aling Marta habang maingat na inilalagay ang mga sabon sa maliliit na kahon na gawa sa pandan. Gusto ko lang pong makatulong sa mga katulad ko, Aling Marta, yung mga may sugat na mahirap makita, sagot ni Meline. Ang kanyang boses ay mayroon ng bagong tatag, isang himig na hindi na nanginginig sa takot. Habang nagtatrabaho, dahan-dahang hinaplos ni Meline ang kanyang tiyan na nagsisimula ng kumambal sa ilalim ng kanyang maluwag na suot. Ang munting buhay sa loob niya ang nagbibigay sa kanya ng dahilan para gumising bawat umaga. Ito ang kanyang lihim na lakas, ang kanyang tanging ugnayan sa nakaraan na pinili niyang protektahan mula sa mundong mapangapi. Ngunit sa kabila ng kapayapaang ito, may isang bagay na nagtataka kay Meline. Bawat linggo, may isang estrangherong pumupunta sa kanilang maliit na tindahan sa palengke. Hindi ito nagpapakita ng mukha, laging nakasuot ng malapad na sombrero at nakatalikod. Binibili nito ang lahat ng stock ng kanyang sabon, lahat-lahat, nang walang itinitira, at nagbabayad ng halagang higit pa sa nararapat. Sino kaya ang taong iyon, Meline? Parang hindi naman siya taga rito. Pero dahil sa kanya, hindi na tayo kinakapos sa pambili ng bigas at gamot. Pansin ni Aling Marta habang tinitingnan ang makapal na bantal ng pera sa kanilang lagayan. Napatingin si Meline sa malayo, sa direksyon kung saan madalas dumaan ang misteryosong mamimili. Isang pamilyar na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na tila may mga matang nagbabantay sa kanya mula sa dilim, hindi para manakit, kundi para sumunod sa bawat hakbang niya. Nang hapong iyon,
Habang naglalakad si Meline pabalik sa kanyang dampa, napansin niya ang isang bulto ng tao na nakatayo sa ilalim ng malaking puno ng niyog, malayo sa mga bahay. Ang anino nito ay mahaba at tila pamilyar ang tindig nito sa ilalim ng papasikat na buwan. Nang mapansin ng estranghero na nakatingin si Meline, mabilis itong tumalikod at naglakad palayo patungo sa madidilim na bahagi ng baybayin. Huminto si Meline, ang kanyang hininga ay bahagyang bumilis. Sa buhangin na dinaanan ng estranghero, nakita niya ang isang bagay na kumikinang. Dahan-dahan siyang lumapit at pinulot ito. Isang panyo. Isang puting panyo na may borda ng titikbi. Sa sulok, isang panyong siya mismo ang nagborda noong unang taon ng kanyang kasal. Ang mga palad na dati ay humahawak lamang ng mamahaling panulat at baso ng kristal ay puno na ngayon ng kalyo at dumi ng lupa. Hindi ko kailanman inisip na ang bawat patak ng pawis na umaagos sa aking mukha ay siyang magiging tanging paraan upang maramdaman ko ang bigat ng mga luhang pinaluha ko sa iyo. Nakatayo si Benjamin sa ilalim ng init ng araw sa pier ng San Jose. Ang kanyang suot na t-shirt ay basang-basa na ng pawis at ang kanyang mga balikat ay tila bumibigay na sa bigat ng sako ng palay na kanyang pinapasan mula sa barko patungo sa bodega. Sa loob ng 3 buwan, tinalikuran ni Benjamin ang lahat ng karangyaan sa Maynila. Ipinagkatiwala niya ang kumpanya sa kanyang mga legal na kinatawan at pinili niyang mamuhay bilang isang karaniwang manggagawa sa bayang kinaroroonan ni Meline. Hindi niya ito ginagawa para magpaawa, kundi dahil ito lamang ang alam niyang paraan upang maunawaan ang mundong kinalakihan ng asawa niya, ang mundo ng hirap at pagsisikap na dati ay binalewala niya. Bawat gabi, natutulog si Benjamin sa isang maliit at mainit na silid sa paupahan, malayo sa malambot na kama ng kanyang mansyon. Ngunit sa gitna ng pagod, ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay ang pagkakataong makita si Meline mula sa malayo. Pinapanood niya ang paglalakad nito patungo sa palengke, ang pagtawa nito kasama ang mga taga-nayon at ang dahan-dahang pag-usbong ng kulay sa mga pisngi nito na dati ay laging maputla. Ang panyong naiwan niya ay isang pagkakamali, isang bahagi ng kanyang puso na hindi niya napigilang iwanan sa dalampasigan. Isang umaga sa palengke, abala si Meline sa pag-aayos ng kanyang mga herbal soap sa ibabaw ng lamesang kawayan. Ang bango ng kalamansi at tanglad ay humahalo sa amoy ng tuyong isda at sariwang gulay sa paligid. Habang tinatanggap niya ang bayad mula sa isang suki, biglang napatigil ang mundo ni Meline nang makita niya ang isang pamilyar na bulto ng tao sa kabilang panig ng kalsada. Ang lalaki ay karga-karga ang isang mabigat na basket ng mga gulay. Wala itong suot na mamahaling relo o sapatos. Ang kanyang balat ay sunog na sa araw at may mga bahid ng alikabok sa kanyang mukha. Ngunit ang mga mata nito, ang mga matang laging humihingi ng tawad sa bawat sulyap, ay hinding-hindi maipagkakamali ni Meline. Nagtagpo ang kanilang mga paningin sa gitna ng maingay at magulong palengke. Ang tunog ng mga nagtatawarang mamimili at ang ingay ng mga tricycle ay tila nawala sa pandinig ni Meline. Ang lahat ay naging tahimik, tanging ang malakas na pintig ng kanyang puso ang naririnig niya. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Benjamin, ang takot na baka tuluyan siyang magalit, at ang isang malalim na pagnanais na lumapit ngunit pinipigilan ng hiya. Hindi nakagalaw si Meline. Ang kanyang kamay na hawak ang isang kahon ng sabon ay nanginginig. Sa isang sandali, bumalik ang lahat ng sakit, ang hapdi ng tubig, ang lamig ng bodega, ang boses ni Isabel. Ngunit kasabay niyon, nakita rin niya ang sakripisyong ginagawa ng lalaking nasa harap niya. Ang isang Harrison ay nagtatrabaho bilang isang kargador sa palengke para lamang makasama siya. Meline! Ang tanging nabigkas ng mga labi ni Benjamin.
kahit na walang tunog na lumabas sa sobrang layo nila. Dahan-dahang binitawan ni Benjamin ang kanyang dala at humakbang ng bahagya. Tila sinusubukan kung tatakbo ba palayo ang asawa. Ang bawat sentimetro ng distansya sa pagitan nila ay puno ng mga tanong na hindi pa nasasagot at mga sugat na hindi pa lubos na naghihilom. Sa gitna ng tensyon, napahawak si Melin sa kanyang tiyan. Ang munting buhay sa loob niya ay tila sumipa. Isang paalaala ng ugnayang hindi niya kayang putulin sa isang iglap. Ang takot sa mukha ni Melin ay dahan-dahang napalitan ng isang emosyong hindi niya maipaliwanag. Isang halo-halong pait at kuryosidad. Anong ginagawa mo rito, Benjamin? Ang tanong na umaling-aungaw sa isipan ni Melin habang ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mangilid ang luha. Bago pa man makasagot si Benjamin, isang malakas na sigaw mula sa dulo ng palengke ang kumuha ng atensyon ng lahat. Ang mga tao ay nagsimulang magtakbuhan at isang grupo ng mga kalalakihan na may dalang mga armas ang biglang lumitaw. Tila may hinahanap sa gitna ng karamihan. Ang payapang umaga sa San Jose ay biglang nanapalitan ng panganib. Tiyasa na, ang bawat sigaw ng takot sa palengke ay tila humalo sa alabok na lumilipad sa hangin. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, ang tanging malinaw sa paningin ni Benjamin ay ang kaligtasan ng babaeng binitawan niya noon sa dilim. Sa gitna ng pagkakagulo ng mga tao, hinarang ni Benjamin ang kanyang katawan sa harap ni Melin. Ang mga lalaking may armas ay hindi pala mga ordinaryong kriminal. Sila ay mga tauhan na may kaugnayan sa madidilim na negosyong iniwan ni Isabel sa Maynila na sinusunto ng bakas ni Benjamin upang maghiganti sa pagbagsak ng kanilang operasyon. Ngunit sa sandaling iyon, hindi inisip ni Benjamin ang sariling buhay. Ang kanyang mga braso na ngayon ay matitigas na dahil sa mabigat na trabaho ay nagsilbing kalasag para kay Melin. Melin, dapa. Huwag kang titingin. Ang sigaw ni Benjamin habang mabilis na hinihila si Melin patungo sa likod ng isang matibay na lamesang kawayan. Ang tunog ng mga nagbabagsakang gamit at ang marahas na pagtakbo ng mga tao ay tila naging isang malabong ingay na lamang sa pandinig ni Melin. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng katawan ni Benjamin at ang pamilyar na tibok ng puso nito na tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Matapos ang ilang minuto ng tensyon, ang mga awtoridad ng San Jose ay mabilis na rumesponde na naging dahilan ng pagtakas ng mga armadong lalaki patungo sa kabundukan. Nang tumahimik ang paligid, naiwan si Benjamin at Melin na kapwa hinihingal, ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo sa gitna ng nagkalat na mga paninda. Nang dapit hapong yon, dinala ni Benjamin si Melin sa kanilang tagong lugar sa Dalampasigan, ang lugar kung saan ang dagat ay tila humahalik sa paanan ng mga malalaking bato. Doon, sa ilalim ng kalangitang kulay kahel at lila, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap nang wala ang ingay ng nakaraan. Bakit ka nandito, Benjamin? Bakit kailangan mong magpanggap na kargador? Mahinang tanong ni Melin. Ang kanyang boses ay tila sumasabay sa mahinang bulong ng mga alon. Umupo si Benjamin sa buhanginan. Malayo ng kaunti kay Melin bilang paggalang sa espasyong hiningi nito. Hindi ako nagpapanggap, Melin. Ito ang buhay na dapat ay naranasan ko noong panahong hinahayaan kitang magdusa. Gusto kong maramdaman ang bawat kalyo sa kamay, ang bawat hapdi ng balat sa ilalim ng araw. Dahil iyon ang tanging paraan para maunawaan ko ang sakripisyong ibinigay mo sa akin. Tumingin si Benjamin sa malayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Hindi ako narito para pilitin kang bumalik. Narito ako para ipakita sa iyo na ang isang Harrison ay kayang tumayo sa sarili niyang mga paa nang walang yaman basta't alam kong ligtas ka. I am not your master anymore, Melin. I am just a man who is trying to be worthy of your shadow. Dahan-dahang lumapit si Melin at sa unang pagkakataon, napansin ni Benjamin ang bahagyang pagbabago sa hubog ng kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay bumaba sa tiyan ni Melin
At ang isang hindi maipaliwanag na kaba at saya ay humalo sa kanyang dibdib. Isang munting buhay, isang bunga ng kanilang pag-ibig na nabuo sa gitna ng bagyo. Benjamin, bulong ni Milene. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa kanyang tiyan. Ang batang ito, hindi siya lalaki sa mansyon nyo. Lalaki siyang Alam ko, sagot ni Benjamin. Ang kanyang mga luha ay sa wakas ay kumawala na. At gagawin ko ang lahat para maging bakod nyo kahit mula sa malayo. Ngunit ang katahimikan ng kanilang pag-uusap ay muling nabasag nang dumating si Gabriel, ang kapatid ni Milene, na may dalang isang liham. Ang mukha ni Gabriel ay seryoso at ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang balitang magdadala sa kanila pabalik sa lugar na nais na nilang kalimutan. Milene, Benjamin, dumating na ang balita mula sa Manila. Sabi ni Gabriel, ang boses ay puno ng tensyon. Ang huling pagdinig sa kaso laban kay Isabel ay itinakda na sa susunod na linggo. At ang masama, balak gamitin ni Isabel ang kalusugan ni Doña Victoria para makakuha ng simpatiya sa korte. Kailangan nilang harapin ang huling testigong makakapagpabagsak sa kanila. Tumingin si Gabriel ng diretso kay Milene. Kailangan mong bumalik, Milene. Ikaw ang tanging paraan para tuluyang mabulok sa kulungan ang taong sumunog sa likod mo. Napatigil ang tibok ng puso ni Milene. Ang pagbabalik sa Maynila ay nangangahulugan ng pagharap sa mga demonyo ng kanyang nakaraan. Ngunit habang nakatingin siya sa kanyang mga sugat na tuyo na at sa munting buhay na tumitibok sa loob niya, alam niyang hindi siya maaaring tumakas habang buhay. Ang bawat yabag ng aking sapatos sa malamig na sahig ng korte ay tila isang paalala na ang katarungan ay hindi laging mabilis, ngunit ito ay laging darating para sa mga pusong marunong maghintay. Nakatayo si Milene sa harap ng dambuhalang pinto ng courtroom. Ang amoy ng lumang papel, semento, at ang bigat ng batas ay tila sumasakal sa hangin. Suot niya ang isang maluwag na puting bestida na sadyang pinili niya upang maging simbolo ng kanyang bagong simula. Sa tabi niya, nakatayo si Gabriel. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa balikat ng kapatid bilang panangga sa anumang masamang tingin na ibabato ng mga Harrison. Sa kabilang bahagi ng silid, nakita niya si Isabel. Kahit na may suot itong orange na vest ng bilanggo at nakaposas ang mga kamay, ang kanyang muka ay puno pa rin ng kayabangan. Sa tabi nito ay si Doña Victoria na nakaupo sa isang wheelchair, may hawak na panyo at tila naghihingalo sa bawat paghinga. Isang eksenang alam ni Milene na bahagi lamang ng kanilang laro para makuha ang awa ng huwes. Tingnan mo ang drama nila, Milene. Huwag kang padadala. Bulong ni Gabriel. Bumukas ang pinto at pumasok ang huwes. Ang tunog ng lahat ng tao na sabay-sabay na tumayo ay lumikha ng isang mabigat na atmosfera. Nang magsimula ang pagdinig, ang abogado ni Isabel ay agad na binaling ang usapan sa kalusugan ni Doña Victoria at sa aksidenteng nangyari sa kusina. Your Honor, ang aking kliyente ay walang intensyong manakit. Isang aksidente lamang ang nangyari dahil sa pagiging clumsy ng biktima. At tingnan niyo ang matandang ina ni Isabel. Kailangan niya ang kanyang anak sa kanyang mga huhuling sandali. Ang mabulaklak na pahayag ng abogado. Naramdaman ni Milene ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng lamesa. Ang bawat salita ng abogado ay tila muling nagbubuhos ng kumukulong tubig sa kanyang likod. Ngunit bago pa man siya mawalan ng lakas, naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya sa likuran niya. Si Benjamin. Nakatayo si Benjamin sa likod ng hanay ng mga manonood. Hindi siya nakaupo sa panig ng kanyang pamilya. Nakatitig siya ng diretso kay Milene. Ang kanyang mga mata ay nagbibigay ng mensahe ng suporta na hindi kailangan ng salita. Tinatawag ang biktima, si Milene Harrison, para sa kanyang testimonya. Anunsyo ng clerk of court. Dahan-dahang lumakad si Milene patungo sa witness stand.
Bawat hakbang niya ay tila pagbuo ng kanyang sariling pagkatao. Nang maupo siya, tumingin siya ng diretso kay Isabel. "Meline, maaari mo bang ilarawan kung ano ang nangyari noong gabing iyon?" Tanong ng piskal. Hindi agad sumagot si Meline. Sa halip, dahan-dahan niyang ibinaba ang shawl na nakabalot sa kanyang mga balikat. Doon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng korte, ay tumambad ang mga peklat. Ang magaspang, maputla, at malalaking marka ng paso na kumalat mula sa kanyang braso hanggang sa likod ng kanyang leeg. Ang bawat tao sa korte ay napasinghap. Ang katahimikan ay naging labis na mabigat. Ito po ang katarungan ni na Isabel at Doña Victoria. Ang boses ni Meline ay malinaw, hindi nanginginig, at puno ng awtoridad. Ang pasong ito ay hindi galing sa aksidente. Ito ay galing sa puot ng isang taong tingin sa akin ay basura. 3 taon ko silang pinaglingkuran. 3 taon kong tiniis ang bawat sampal at mura. Dahil akala ko ay may utang na loob ako. Pero ang tunay na utang ko ay sa sarili ko. Ang mabuhay ng may dangal. Napatingin si Isabel sa mga peklat ni Meline at sa unang pagkakataon, nakita ang takot sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang sumigaw. Nagsisinungaling siya! Huwag kayong maniwala sa kanya! Ngunit mabilis siyang pinatahimik ng mga gwardya. Your Honor, muling nagsalita si Meline habang hinahaplos ang kanyang tiyan na bahagyang nakatago sa ilalim ng bestida. Ang katarungang hinihingi ko ay hindi para sa paghihiganti. Ito ay para sa munting buhay na dinadala ko ngayon upang hindi niya kailanman maranasan ang mundong puno ng kalupitan na naranasan ko sa mga Harrison. Nanlaki ang mga mata ni Benjamin sa narinig. Ang bulong ng mga tao sa loob ng korte ay tila naging isang malakas na alon. Si Doña Victoria ay napatayo mula sa kanyang wheelchair, nakalimutan ang kanyang acting habang nakatingin sa tiyan ni Meline. Anak, may apo ako? Ang gumaralgal na boses ni Doña Victoria. Ngunit hindi siya nilingon ni Meline. Ang huwes ay nagsimulang magsulat sa kanyang dokumento at ang tunog ng bawat pag-stroke ng ballpen ay tila hudyat ng katapusan ng isang madilim na panahon. Sa lahat ng ebidensyang iniharap, ang korte ay handa na para sa hatol. Anunsyo ng huwes. Ngunit bago pa man mabigkas ang hatol, isang kaguluhan ang nangyari sa labas ng korte. Isang opisyal ang pumasok at may ibinulong sa piskal. Ang mukha ng piskal ay nagbago at tumingin siya kay Benjamin nang may pag-aalinlangan. Your Honor, may bagong ebidensya pong dumating tungkol sa kumpanya ng mga Harrison at sa mga transaksyong ginawa ni Isabel bago siya maaresto. Mukhang hindi lang ito kaso ng pananakit, kundi isang malawakang pandaraya na idadamay ang buong pangalan ng pamilya. Ang bawat paghampas ng martilyo ng huwes ay tila isang hudyat ng paglaya mula sa mahabang taon ng pagkakaalipin. Sa bawat tunog ng kahoy na tumatama sa lamesa, unti-unting nadudurog ang pader ng takot na matagal nang nakapaligid sa aking puso. Hinatulan si Isabel ng maraming taon sa bilangguan dahil sa kasong frustrated murder at malawakang estafa. Ang kanyang mga tili ng protesta ay tila naging mahinang bulong na lamang habang kinaladkad siya ng mga guwardiya palabas ng korte. Si Doña Victoria, sa kabilang banda, ay naiwang mag-isa sa kanyang wheelchair, isang reynang walang kaharian, na ang tanging natitirang kayamanan ay ang mga alaalang puno ng pait at pagsisisi. Pagkatapos ng pagdinig, hindi bumalik si Benjamin sa mansyong Harrison. Ipinagbenta niya ang bawat ari-arian na naging simbolo ng kanilang kalupitan. Ang malaking bahagi ng pera ay ibinigay niya sa pamilya ni Meline at sa mga taong naging biktima ng panloloko ni Isabel. Ang natitira ay sapat na lamang para sa isang simpleng buhay. Isang buhay na malayo sa kinang ng mga diamante, ngunit puno ng katotohanan. Makalipas ang ilang buwan, sa dalampasigan ng San Jose, isang maliit na bahay na gawa sa kawayan at semento ang nakatayo malapit sa pampang. Hindi ito mansyon, ngunit ang bawat sulok nito ay puno ng liwanag at simoy ng dagat.
Dito pinili ni Meline na palakihin ang kanyang anak. Ang kanyang negosyong herbal soap ay lalong lumago. Hindi dahil sa pangalang Harrison, kundi dahil sa husay at sipag niya. Isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nagbibigay ng kulay ginto sa karagatan, nakaupo si Meline sa beranda ng kanyang bahay. Hawak niya ang isang maliit na sapatos ng sanggol habang pinagmamasdan ang mga alon. Naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Meline, bulong ni Benjamin. Hindi na ito ang Benjamin na nakasuot ng mamahaling suit at sapatos. Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt at tsinelas. Ang kanyang balat ay mas lalo pang umitim dahil sa pagtatrabaho sa pier. Dala niya ang isang basket ng mga sariwang prutas at ilang gamit para sa sanggol. Dahan-dahang tumayo si Meline at humarap sa kanya. Wala nang takot sa kanyang mga mata, tanging isang malalim na pagtanggap. Bakit ka pa rin narito, Benjamin? Malaya ka na sa pamilya mo. Pwede ka nang magsimula ulit sa Manila. Umiling si Benjamin at lumapit ng bahagya, sapat lamang para maamoy ni Meline ang bango ng sabong gawa niya sa balat nito. Ang paraiso ko ay wala sa Manila, Meline. Wala rin sa anumang mansyon. Ang paraiso ko ay kung nasaan kayo ng anak natin. Handa akong maghintay, kahit gaano pa katagal, hanggang sa ang mga peklat sa puso mo ay tuluyan ng humilom. Hinawakan ni Benjamin ang kamay ni Meline, hindi bilang isang asawang nag-uutos, kundi bilang isang lalaking nagmamakaawa para sa isang pagkakataon. Dahan-dahan niyang iniyuko ang kanyang ulo at hinalikan ang mga palad ni Meline na may kalyo na ngayon dahil sa pagtatrabaho. Hindi ko na kailangan ng yaman, Meline. Ang kailangan ko ay ang pagkakataong maging ama sa anak natin at maging anino mo na magtatanggol sa iyo hanggang sa huling hininga ko, sabi ni Benjamin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tapat na emosyon. Napangiti ng bahagya si Meline. Isang nangiting hindi napilit, kundi puno ng pag-asa. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kamay ni Benjamin sa kanyang tiyan, kung saan naramdaman nila ang isang malakas na sipa ng munting buhay sa loob. Ang bata. Tinatawag ka niya, bulong ni Meline. Sa ilalim ng dapit hapon, ang dalawa ay nanatiling nakatayo ng magkahawak kamay. Ang hangin ay tila bumubulong ng isang bagong kabanata. Ang sugat ng kahapon ay nananatiling peklat, ngunit ang peklat na yon ay hindi na simbolo ng sakit, kundi isang paalala na pagkatapos ng pinakamalakas na bagyo, ang dagat ay laging nagbabalik sa kanyang kapayapaan. Nagsimulang maglakad ang dalawa patungo sa dalampasigan. Ang kanilang mga yabag sa buhangin ay tila nagsasama sa iisang landas. Malayo sa ingay ng mundo, natagpuan nila ang isang pag-ibig na hindi na kailangang dumaan sa apoy upang mapatunayan ang halaga, dahil sapat na ang magkasama sila sa gitna ng payapang paraiso na sila mismo ang bumuo. Ang bawat peklat sa aking balat ay hindi na isang mapa ng hapdi, kundi isang kwento ng tagumpay. Noon, ang bawat hapdi ng mainit na tubig ay tila naging hudyat ng pagwawakas ng aking mundo. Ngunit ngayon, ang bawat marka ay nagsisilbing paalala na ang isang pusong marunong magmahal ay hinding-hindi tuluyang mababasag. Isang taon na ang lumipas mula nang ang ingay ng korte at ang laso ng pamilya, Harrison ay tuluyang nawala sa buhay ni Meline. Ngayon, sa San Jose, ang bawat umaga ay nagsisimula sa tila musika ng tawa ng isang sanggol. Si Baby Mateo, na may mga mata ni Benjamin at ngiti ni Meline, ay nakahiga sa isang duyan na gawa sa kawayan. Pinagmamasdan ang mga ibon sa labas ng kanilang maliit na tahanan. Nakatayo si Meline sa harap ng salamin. Dahan-dahang isinusuot ang kanyang bestida. Hindi na siya nag-aalinlangan na ipakita ang kanyang mga braso. Ang kanyang mga peklat ay nandoon pa rin. Ngunit ang mga ito ay bahagi na ng kanyang pagkatao. Isang simbolo ng isang babaeng dumaan sa apoy at lumabas na mas matatag kaysa noon. Ang kanyang negosyo ay isa na sa pinakakilalang gawaan ng mga organic soap sa rehiyon, at ang bawat produkto niya ay may kasamang mensahe ng pag-asa
para sa ibang mga kababaihan. Milene, ang agahan ay handa na. Baka lumamig ang kape. Tawag ni Benjamin mula sa kusina. Paglabas ni Milene, nakita niya si Benjamin na karga si Mateo habang nagluluto. Ang kalyo sa kanyang mga kamay ay nananatili. Ngunit ang mga kamay na ito ay hindi na ginagamit para pumirma ng mga papeles ng paghihiwalay, kundi para mag-alaga at magprotekta. Tinalikuran na ni Benjamin ang lahat ng yaman ng kanyang pinagmulan. Ang tanging natitirang ugnayan niya sa Maynila ay ang buwanang pagpapadala ng tulong sa isang orphanage bilang paraan ng pagbabayad sa mga kasalanan ng kanyang pamilya. Nabalitaan ko kanina kay Kuya Gabriel, simula ni Milene habang humihigop ng kape. Tinanggihan daw ng korte ang hiling ni Isabel para sa parol. Mananatili siya sa loob ng mahabang panahon. Tumango si Benjamin. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit kalmado. Iyon ang nararapat para sa kanya, Milene. At si Mama, balita ko ay madalas siyang bumibisita sa simbahan. Siguro ay nahanap na rin niya ang katahimikang hindi na ibigay ng pera sa kanya. Patawad, dahil hanggang ngayon ay dala ko pa rin ang anino nila. Hinawakan ni Milene ang kamay ni Benjamin. Nakahilom na ang mga sugat ko, Benjamin. Pinatawad na kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Ang mahalaga ay ang ngayon at ang bukas. Nabubuuin natin para kay Mateo. Ang katahimikan ng umaga ay puno ng pag-ibig na hindi na kailangan pang isigaw. Sa maliit na bayan ng San Jose, ang mga Harrison ay hindi nakilala bilang mga makapangyarihang negosyante, kundi bilang isang pamilyang nagsisimula sa baba ng hagdanan, nangangarap at nagmamahalan ng tunay. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento ay malinaw sa bawat tagapakinig. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto o sa pangalan ng pamilya, kundi sa lakas ng loob na tumayo laban sa kawalan ng katarungan at sa kakayahang muling magtiwala pagkatapos ng matinding pagsubok. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pagtitiis, kundi tungkol sa pagtatanggol sa karangalan ng bawat isa. Sa huling sulyap ni Milene sa dagat, bago magsimula ang kanyang trabaho, alam niyang ang katarungan ay nakamit na niya, hindi lang sa korte, kundi sa sarili niyang puso. Malaya na siya. Mahal na niya ang kanyang sarili at sa wakas, mahal na rin niya ang buhay na kasama ang lalaking pinili niyang patawarin.